Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo ang bagong update ni SSS kung paano kayo makapag-apply ng SSS Maternity Benefits online. So ngayon, nasa mismong SSS website na tayo. Login lang kayo sa inyong SSS account. Lagay nyo lang yung user ID and password ninyo. Then, click sign in. Ayan, nakapag-login na tayo. Nasa home na tayo. So dito, click nyo lang itong benefits. Pagka-click nyo ng benefits, ito yung lalabas. I-click nyo lang ulit. Pagka-click nyo ulit, makikita nyo na dito yung apply for maternity benefit. Click natin yan. So, dito, bago kayo mag-apply ng SSS Mat2 or maternity benefits, so double check nyo yung mga information nyo dito kung tama ba at updated. Dito, ito yung mga important reminders. Una is documentary requirements. Kailangan na na-picturean nyo na or nasa cellphone nyo na yung mga requirements. Pangalawa naman is, dapat updated yung contact information ninyo. Pag hindi naman updated, so click nyo lang ito para ma-update nyo muna yung contact information ninyo. Next is, dapat may active disbursement nang naka-enroll sa inyong DAEM. Dahil pag once na walang naka-enroll sa disbursement account ninyo, so hindi kayo makapag-proceed dito. Pag nakahanda naman yung tatlo, okay naman yan. Click na natin itong proceed. Then dito, date of delivery or miscarriage or ETP. So, kailan nyo pinanganak si baby? So, lagay nyo dito yung month, date, at saka year. Lagay natin, halimbawa, 04, April, kunwari, tapos 14, tapos 20, 23. Ayan, yan na yung date na pinanganak nyo si baby. Next is the number of pregnancies. So, maraming nalilito dito kung ano daw yung ilagay nila. So, ito guys, kung pang ilan nyo si baby, is yan yung ilagay ninyo. Hindi nagmamatter if ilang beses kayong nag-apply dito kay SSS. So, pang ilang anak nyo si baby, yan yung ilagay ninyo dito sa number of pregnancies. Lagay natin, halimbawa, pangalawa nyo si baby, pangalawang anak. Ngayon, click nyo na itong proceed. So, dito, ito na yung bagong update ni SSS ngayong 2024. So, dito na may bagong update si SSS ngayong year 2024. So, dito sa required field, type of delivery. Pag halimbawa naman is buhay si baby, so click nyo lang yung circle ng live childbirth. Kayo naman ay solo parents, so click nyo lang yung box ng solo parent. Ayan. Then kung kayo naman is i-allocate nyo yung leave credits ninyo sa asawa ninyo or sa caregiver ninyo or kung sino magbabantay sa inyo pagkapanganak ninyo, so click nyo lang tong box ng with allocated leave credits. Ayan. Then, lagay nyo dito yung number kung ilang araw yung ibibigay ninyo. Ayan. So, para lamang yan sa mga solo parents or yung gustong mag-allocate. So, dito, ito yung bagong update ni SSS. Kung halimbawa, kakaseparate nyo lang sa inyong employment, click nyo tong my box. Ayan. So, pag once na naka-check yan guys, hahanapan kayo ng additional requirements. Dito kailangan nyo i-check yung my box kung halimbawa kaka-resign nyo lang sa inyong employer or the employment period or within 6 months from the date of separation from employment. The next is disbursement account. Sa akin, dalawang account yung naka-enroll sa aking DAEM. Halimbawa, piliin ko itong East West Rural Bank. Click ko yung circle ng East West Rural Bank. So, yan yung pinili ko. Ngayon, click natin itong proceed. Ayan. So, dito makikita nyo na agad yung number of days at estimated amount of benefits ninyo. So, dito sa required field, makikita nyo dito na dalawang requirements yung hihingiin ni SSS sa inyo dahil kayo ay galing sa pagka-separate ng inyong employer. So, dito, check nyo muna yung contributions ninyo kung kailan last na naghulog si employer ng inyong contribution at yun yung date na ilagay nyo dito sa affidavit of undertaking ninyo para mag-match yung record ninyo.
Dalawang requirements ang kailangan ninyong i-submit. So, dahil nag-check kayo ng box kanina, nakaka-separate nyo lang sa inyong employer. So, pag naka-check yung box kanina, dalawang requirements yung hihingiin ni SSS sa inyo. Itong Certificate of Separation or Affidavit of Undertaking at saka Proof of Child's Birth. So, back tayo. Click muna natin tong cancel. Then, ayan, nakapag-back na tayo. Pinakita ko lang sa inyo kanina na pag once na naka-check itong already separated from employment, so dalawang requirements yung kailangan yung i-submit. Pag once naman na i-uncheck natin yan, ayan, so naka-uncheck na siya. Click nyo na itong proceed. Ayan. Pag once naman na naka-uncheck yun, is makikita nyo dito sa required field, isang requirements lamang ang kailanganin. Again, para ito sa mga self-employed, voluntary member at saka mga non-working spouse. Again, para sa mga self-employed, voluntary member at mga non-working spouse, kailangan naka-uncheck lang itong already separated from employment. So, kahit kayo ay kakaseparate lang tapos i-uncheck nyo yan, hindi pa rin kayo ma-approve ni SSS. Dahil makikita nila yan sa SSS contributions ninyo kung may hulog ba yung employer ninyo. Then, click proceed na tayo. Ayan. So, yun lang yung bagong update dito guys sa pag-apply nyo ng SSS Maternity Benefit. Nakabukod na yung pagpapasa ng requirements. So, ngayon dito sa required field, ang kailangan lang natin is proof of child's birth. Kung kayo naman is voluntary self-employed or non-working spouse, click na natin tong choose document. Then, click nyo yung files. Then, dito hanapin nyo na yung pinicturean yung birth certificate ni baby. So, kailangan lamang yung birth certificate ni baby is klarong-klaro. Kitang-kita yung mga details ng birth certificate. Click natin to. Halimbawa, ayan na yung birth certificate ni baby. So, dito pala sa requirements ninyo guys. So, pag once na nanganak kayo, then hindi kayo nakapag-file agad. So, pag halimbawa, after 6 months pa kayo makapag-file ng maternity benefits niyo, so, kailangan yung ipasa ninyong requirements dito is PSA birth certificate na may kasamang PSA receipt or resibo. Then, pag once naman, kung halimbawa within 6 months kayong nag-file, so, ang ipapasa nyong requirements is live birth. Again, pag within 6 months kayo makapag-file ng inyong maternity benefits, ang kailangan lang na requirements na ipasa nyo dito is the live birth certificate ni baby. Pero kung after 6 months saka kayo makapag-file ng inyong maternity benefits dito, so ang kailangan na requirements na is PSA birth certificate na may kasamang resibo na galing kay PSA. Then ngayon, sa certification, click nyo itong may box. Then, pag may check na, click nyo na itong I certify and submit. Then, click OK. Ngayon guys, pagka-click nyo dyan ng OK, may lalabas dyan na you have successfully submitted your SSS maternity benefits with the transaction number. Then, after nyo makapag-submit dito guys, mag-i-email si SSS sa inyong email. Kino-confirm lang nila na natanggap nila yung SSS maternity benefits application ninyo. Then, after nyo makapag-submit dito, maghintay na lamang kayo ng 1 to 2 weeks for the approval ni SSS. Mag-i-email si SSS sa inyo na approve yung SSS maternity benefits ninyo. Pag once naman na disapprove or rejected, mag-i-email din sila at with a reason kung bakit nga ba rejected yung application ninyo. Kung kaya hintayin nyo yung email ni SSS 1 to 2 weeks kung ito ay rejected or approved. So kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!